Abot sa langit ang kagalakan ng mga pro-impeachment sa nangyaring mabilisan na last 2 minutes, sabi nga, na pagbalangkas sila o pagbuo. Bali, isang pastra kaya itong kanilang ginawang pamamaraan dito. Kaya wala na ritong, hindi na ito dadaan pa sa Committee of Justice ng Kongreso. Direkta na kaagad dito sa Senado. Pero yung kagalakan dito ng mga pro-impeachment na ito, katulad na lang ito ni Congresswoman Franz Castro. Kita-kita natin umaapo yung mata niya, talagang makislap na makislap sa labis na kasiyahan ng nararamdaman niya. At yan ang ating pag-uusapan. Kahit pa paano meron tayo simpleng mga mumunting reaksyon at mga pananaw na nais din naman ditong ihambalos sa mga malulupwit ng mga congressman na ito na akala natin talaga totoong tigasin na, pero sa isang saglit lamang nakita natin na ang bilis papirmahin pala ng mga ito. At bago yan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Patang tambay pong muli nagpupugay ng puhunan ni Logic ng Buhay. Subscribe kung di ka pa nakakapag-subscribe. Subukan mong panoorin. Malay mo makita mo rin na may something din pala sa isang makata na nagtatambay. Okay. At ang kaligayahan nga rito ng mga pro-impeachment dahil highlight ang katuwaan dito ni Franz Castro habang siya ini-interview sa ginawa nga nilang mabilisan, yung fast track na nga na pamamaraan ng Kongreso para ito madiretso na kaagad sa Senado at doon na ito litisin itong impeachment against VP Sara. Inisipon ako at kumakain ako ng daranghita. Kahit nalamunan ko. Pero pwede naman siyempre tayong mag-reaction kahit may kundi tayong ganitong nararamdaman. At ito nga nakahanda naman. Handa naman ang mga Duterte na harapin itong ginawa nilang ito. Dahil sa totoo lang naman noong pa, hindi pa siya nagbibitiw bilang isang DepEd Secretary. Sinasabi umuugong na talaga itong impeachment na ito laban sa kanya. Tigas lang nakatatanggi nung una ng mga unang administrasyon na mayroong ganyan na pinag-uusapan. Pero pa niya ito sinasabi. Siya talagang mas nakakakilala at lagi niya itong mga nakakaharap mga taong ito. Kaya alam niya na talagang tutuluyan siya. Kahit ito itinatanggi. May ganun talagang mga balak na nung una pa. Na hindi pa sila ganap na wasak. Bagamat medyo malamig na. Hindi pa siya tuluyang umihiwalay. Kaya ang bagay na ito na ginawa na nga nila ngayon ay tinuloy. Handa naman talaga siyang harapin. Kaya nga, spread bilang mga pagsagot na rin, at tinig naman natin yung mga reaksyon niya rito, yung mga side niya. Ginawa nga itong tila mabilisan na, last 2 minutes na pagdadala nito sa Senado para doon nga doon litisin o pag-usapan itong impeachment yung ito na process na rin sa Kongreso. Yung katuwaan ng mga pro-impeachment na ito, yung hiti nila napunta bigla sa ngiwi. Biro mo yung mismong Senate President ang nagsabi na next Congress na ito maaaring talakayin o junto. Sabi na papalipasin muna itong eleksyon. Kaya nga hindi matanggap-tanggap lalo na ng mga kasama rito si dating Senador Leila de Lima. Siya nga yung nagpapa-interview na may nilalabag o sinusuway dito ang Senado dahil mandato nila yun dahil yun ang sinasabi ng Constitution na pag dinalala sa inyo, matik na yan na talagang kinakailangan aksyon na ninyo. Siyempre, hindi naman ganito lamang kasimple ang mga iniisip ng mga senador na ito. Imaginin mo kahit si Senate President Chis Escudero, pagkatapos niyang tulugan niya dyan ng 2 buwan, halos sa isang araw, 6 na oras lang, bigla niyo ipapasa dito sa amin at kami aksyon na namin. Pinroseso ninyo diyang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Parang yun yung kanya ritong nililiwanag o binibigyang din na hindi naman ganun kadali ito, hindi naman ganun kasimple lamang.
Na siyempre mga abogado rin ito, di ba? Unang-una, alam din naman niya na kung may mga irregularidad man na nasasangkot dito, siyempre iwas po din siya dito, nalalaman din niya. Ano yung irregularidad? Itama naman yung yung kanilang mga ginagawang mga pang-evidence, yung mga ground nila, kumbaga ayon sa kanila, may basehan sila. Bakit kailangan gano'n naman yung ginawa nilang tila hindi naman patas na sistema, na hindi naman dumaan sa talagang dapat nitong pagdaanan. Na kung kailan mag-a-adjourn na sila, alas 6 ng gabi mismong nung araw na yun sa kanila ipinasa sa Senado, para ba nagmamadali na, nagagawa na namin trabaho namin, bahala na kayo dyan. Parang pinapasan yung trabaho na yun na sa kanila pinatumpik-tumpik ng mga panahon na kung ilang buwan, at ngayon binigla nilang gusto pakilusin ng mabilisan ay yung mga senador. Alam namang hindi ito maramdaman at matunogan ng mga nasa Senado itong ginagawa nilang ito. Parang gusto sila yung bahala na sa taong bayan na batuhin ng mga batikos kung hindi nga sila dito kikilos. Yun yung gusto mangyari ng Kongreso. Parang iwas, ligtas na sila. Total, yung gawain natin itapos na, bahala na sila dyan. Yung mga questionabling mga bali mapapansin natin. Una-una, hindi man sila pumipirma, di ba dati? At kaya nga si Pangulong Bongbong Marcos nagsabi na rin na hindi nararapat sa panahong ito ang mag-impeach dahil mas marami pang bagay na kailangan gawin. Wala namang may kinabang na Pilipino dito kahit isa. Ma-impeach man yan o hindi. Hindi ba may kinabang dito? Yung mga nakaupo. At yung mga nagsusulong at talagang matangkang sa landas nila. O burahin sa landas nila si Vice President Sara Duterte. Yun ang may kinabang dito. Hindi yung taong bayan na sa kasalukuyang ito nagugutom. Hirap na hirap makasalba sa buhay dahil na rin sa napakataas na mga bilihin. Kung yun yung sinusolusyonan. O hindi ba? Kaya ito masyado namang nakakaduda. Pagdududan mo, dahil ang unang-unang pumirma doon sa mabilisan na ito, makikita mo yung kanyang anak, Congressman Sandro Marcos, at pinangaluhan ni Speaker Martin Romualdez. Doon na lang, makita mo na. Para bang ikaw para bang yung mga congressman, china-challenge niya rito bilang isa siyang pinuno. Kahit wala siyang direktahang iniutos na magsipirma doon, inunahan na nila. Ikaw ba naman yung congressman, pinuno ninyo yung naroon, sa kauna-unahan, ikaw pa ba naman ang hindi susunod? Kung ikaw talaga medyo marupok yung paninindigan mo. Wala tayong sinasabi dito na sabihin mo inalok sila ng kung anumang yaman o anumang halaga ng pira dito para pumirma. Pero itong bagay na ito, isang napakalaking factors para yung mga congressman na dati ay patumpik-tumpik at nagdadalawang isip na pumirma sa ganito, biglang mabilisang nagsagawa ng mga signatura nila dyan para sumunod dun sa ginawang pagpapatiw ng pagpirma ng anak ng Pangulong Marcos na si Sandro Marcos at saka itong Speaker Martin Romualdez. Yun yung talagang nagkaroon sa atin ng bahid ng mga pagdududa. Wala pa naman tayong sapat na ebidensya kahit meron na tayong naririnig at mga pumapasada na may kapalit na malaking halaga yan. Kaya sa mabilisang panahon, nagsipirma kaagad ang mga ito. 215 agad ang nakuha nilang pirma. Ikaw ba naman kung wala ka bang mapapala doon, basta-basta ka na lang basusunggab doon kahit pa leader mo si Martin Romualdez. Ito sa ibang side natin ito tinitingnan. Wala pa tayo ditong sinasabi na kung ito may kapalit o may mga kasunduan ba nakapaloob. Yan ito sinasabi. Sinasabi lang natin yung mga kaduda-dudang pangyayari na mabilisan na kung kailan last minute na, saka naman nila ginawa at sabay alas 6 mismo ng gabi nung araw na saka dinala sa Senado. At yung pating araw na yun na yung adjourn ng Kongreso. Yun yung sinasabi natin. At ang maliwanag nga dito na ang lahat ng mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte talagang nagaganap. Nangyayari na kung noon ay pinagdududahan mo na ang ginagawa ng gobyernong ito at burahin sa landas nila, ngayon talagang halos 100% na masasabi mo na totoo na tinatrabaho talaga, ginagastusan, hindi ng pira nila kundi ng pira ng bayan para lamang si
ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay hindi na makatakbo. Wala sila may kalaban sa 2028 presidential election. Ito yung talagang pinupunto ng mga political harassment na ito na tinatawag. At kahit nung una pa, mga binurin akong video na para dito, na yun na rin nga yung ating napapansin. At nung una nga hindi pa siya rito gaano pumapalag. Siyempre tayo tahimik lang din para sa mga isyong katulad nito. Pero nung umalagwa na nga siya, pagkatapos nasabihin niya nung mga patiuna pa, tapos nakikita natin ngayon na yun yung nangyayari, ay saka tayo nangangas na magsalita ng mga bagay na katulad nito.